down, I know you got me, baby. Napasarap yata ang tulog ko. Dahil nang magising ako, 6:45 PM na yata yon. Madilim na kasi. At naririnig ko na ang balita sa TV. Nagsaing ako agad at inutusan kong bumili ng ulam ang anak ko. Maayos kaming nakakain ng gabing iyon. Siya na daw ang maghuhugas ng plato at nanood na lang ako ng TV. Bago ako manood ay naligo muna ako para presko. Pagkabihis ko ay naupo na ako sa sala para manood. Habang magkatabi kami sa upuan, sinabi kong masarap siyang magmasahe dahil nawala ang pananakit ng likod ko. Ang sabi niya, kung gusto ko daw kahit araw-araw masahihin niya ako. Napangiti ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Yumakap din siya at sinabing, I love you, mama. Sabay halik sa pisngi ko. Tuwang-tuwa ko ng oras na yon. Pagkat ramdam ko ang totoo ang sinasabi niya. Nasabi ko tuloy na kung mayroon siyang kailangan, sabihin niya at hindi ako magdadalawang isip na ibigay yon sa kanya basta't kaya ko. Nagpatuloy kami sa panonood hanggang antukin ako. Sinabi kong mauna na akong matulog. Sumunod na lang siya pag inaantok na. Madali akong nakatulog at di ko na malayan ang oras. Naalimpungatan ako ng mga 2:20 AM ng madaling araw. Tinignan ko kasi ang relo dahil nakayakap sa akin ng anak ko at naghihilik pa. Inisip ko tuloy kung anong oras na ito nakatulog nang mapansin ko na parang may kakaiba sa kanya. Nakatagilid ako noon, patalikod sa kanya. Pinilit kong huwag pansinin yon. Pero iba talaga ang nararamdaman ko. Parang may kiliti o kuryente na hindi ko maipaliwanag na kahit nakadamit ako, ramdam ko ang init ng bagay na yon. Pero nang lingunin ko naman siya, ay tulog na tulog. Nananaginip siguro, kaya hindi ako gumalaw. Para hindi maistorbo ang panaginip niya. Yun nga lang, ako naman ang hindi makatulog dahil ramdam na ramdam ko talagang may kakaiba sa kanya. Maya't maya, napapansin ko na parang lumalalim ang kanyang paghinga. Nagtaka ako kung paano yun nangyari, kaya dahan-dahan akong dumingon sa kanya para akong kakapusin ng hangin sa tuwing idinidikit niya ang kanyang katawan sa akin. Nakakahinga lang ako ng maluwag kapag lumalayo ako ng kaunti sa kanya. Aaminin ko, unti-unti na akong tinatablan ng pagkakataong iyon, pero pilit ko ring nilalabanan ang nararamdaman ko. Nagpatuloy ang ganon na mga 20 to 25 minutes siguro sa tansya ko hanggang humikit ang yakap niya at nanginig ang katawan. Kasabay nun ay may naramdaman akong kakaiba. Tinignan ko ulit siya, baka kasi nagtutulog-tulogan lang, pero talagang mahimbing ang tulog niya. Unti-unti kong tinanggal ang braso niya sa pagkakayakap sa akin. Isinunod ko ang binti niya na nakadantay sa hita ko at saka ko tumayo para mag-CR. Pagkatayo ko, nakita ko ang kanyang pinakaiingatan. Napapailing na lang talaga ako at napapangiti. Kinaumagahan, linggo, habang nag-aalmusal kami, tinanong ko siya kung anong napanaginipan niya kagabi. Sinabi ko kasing maingay siya at naghihilig pa at binabanggit niya ang pangalan ko. Pero syempre, imbento ko lang yon para hulihin siya. Sabi niya,
Parang ako daw yung nasa panaginip niya. Hindi lang niya gaanong maaninag ang muka, pero kahawig ko daw yung buhok, katawan at boses. Tinanong ko kung bakit siya maingay at panay ang galaw. Ang sabi niya, hindi daw niya matandaan. Basta parang nakalutang daw siya sa ulap. Natawa ko sa sarili ko. Talagang nakalutang siya sa ulap dahil nakatulog siya kaagad. Tapos ay nagpaalam siyang magbabasketball kasama ang barkada. Ako naman ay sa gawaing bahay, naging abala. Ipinagpatuloy ko din yung mga paperworks ko. Tanghali na lang bumalik galing sa paglalaro at nakapagluto na ako. Nakaligo na rin ako. Tapos kumain siya at naligo na. Gumawa na rin ng mga assignment. Nakalipas ang maghapon at magdamag ng normal at maayos. Lunes, Martes, walang nangyaring anuman. Para akong nahimasmasan. Naisip ko, siguro nagbago na ang anak ko. Ngunit sa sulok ng aking isipan, ay may kaba akong nararamdaman. Baka may girlfriend na siya. At baka yun na ang pinag-uukulan niya ng panahon. Naalala ko bigla ang sinabi niya tungkol sa kaklase niyang babae na nagugustuhan niya. Nabalot ako ng takot sa maaring kahinatnan niya kung sakaling mag-aasawa siya nang hindi pa handa. Ayokong danasin niya ang paghihirap na dinanas ko noon. Hindi tuloy ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon dahil sa pag-iisip. Miyerkules, nung isang linggo lang, pag-uwi ko galing work, nadatnan ko siya sa sala habang gumagawa ng assignment. Inutusan kong bumili ng lutong ulam dahil sumasakit ang binti ko. Sa maghapong lakad upo, tayo sa office, agad akong pumasok sa kwarto at nahiga sa kama para mailapat ang pagod kong katawan. Hindi pa ako nagbihis kaagad dahil pakiramdam ko ay latang-lata ako. Pagbalik niya ay pumasok siya sa kwarto at pumunta sa paanan ko. Tinanggal niya ang sapatos ko at sinabing, kawawa naman daw ako. Huwag daw ako magpapakapagod ng gusto. Baka daw ako magkasakit. Yun lang. At inumpisa niyang masahihin ang binti ko. Sa pagkakaupo niya, alam kong nakikita niya ang nasa loob ng palda ko. Pero hindi ko pinansin yun. Magtatakip pa ako, gayong nakita niya na akong walang damit. Maya-maya, itinaas niya ang palda ko. Sabay sabing, aalisin niya lang daw ang stocking ko. Nakatingin lang ako sa kanya habang nililinis niya yon hanggang lumitaw ang aking pambabang panloob. Doon siya tumigil at unti-unting ibinaba ang stockings ko. Habang ginagawa niya yon, nakatitig lang siya kahit minamasahe niya ang binti ko. Siguro kung nakakatunaw ang titig, baka natunaw na ako. Nang tignan ko ang tinititigan niya, napansin ko, nakitang kita pala ang aking inaangatan. Medyo nahiya ako doon at ibinaba ko ng kaunti ang palda ko. Doon lang niya inalis ang pagkakatingin at mabilis na tinapos ang pagmamasahe dahil gutom na daw siya at gusto niya nang kumain kami. Lumabas na siya para maghanda ng pagkain habang ako naman ay nagbibihis na. Naramdaman ko na parang nakaramdam ako ng pag-iinit. Kaya hinubad ko ang duster ko na lang ang sinuot ko. Sabi ko, maya-maya na lang ako magsusuot ng pambabang panloob. Tapos kumain na para makapaghugas muna. Habang naghuhugas ako ng plato, naalala ko yung nangyari nung Sabado ng gabi. Nagkaroon ako ng pagdududa kung totoong tulog ba siya noon. Halos magkanda bulol kasi siya nang tanungin ko kinabukasan. Naisip kong testingin mamaya pagtulog namin
Malalaman ko kung nananaginip nga ba siya o nagtutulog-tulugan lang. Naglinis muna ako ng sarili bago pumasok sa kwarto. Sinabi ko sa aking anak na matulog na siya pagkatapos niyang gumawa ng assignment. Pinalitan ko ang suot kong duster. Nag-t-shirt lang ako ng mahaba at short na maluwang. Hindi na ako nagsuot ng pangbabang panloob dahil naka-short naman ako. Nahiga na ako sa kama at naganda na sa pagtulog. Mga ilang sandali pa, narinig kong bumukas ang pinto at nakita kong pumasok na ang anak ko para matulog. Nahiga na rin siya sa tabi ko at humalik pa nga sa bato ko. Sabay sabing, "Good night." Maya-maya pa ay nagilik na siya. Dumaan ng mahigit 1 oras siguro. Sa paghihintay ko sa mangyayari, ay dinalaw na ako ng antok hanggang sa makatulog na ako. Hindi ko na alam ang oras nang nagising ako dahil sa mga ingay na nanggagaling sa aking anak. Nag-alala ko na baka binabangungot siya, pero maya-maya tumigil rin ang pag-ingay niya. Pabalik na ako sa pagtulog nang biglang yumakap siya sa akin mula sa likuran. Lumakas ang kaba ko, lalo na mapunta sa isang bahagi ng aking katawan, ang isang kamay niya. Sa pagkakapwesto ng kamay niya, hindi ako makagalaw dahil pinakakiramdaman ko ang susunod na mangyayari. Lumakas pa ang kaba ng dibdib ko nang maramdaman ko na parang pinipisil-pisil niya ang aking katawan. Hindi ko maitatanggi na tumatayo ang balahibo ko sa tuwing ginagawa niya yon. Pilit kong nilalabanan ang kiliting dala ng ginagawa niyang yon. Ibinaling ko ang aking isip sa isang bagay para hindi ako makalimot sa sarili. Malayo na ang isip ko nang biglang may naramdaman akong dumikit sa aking likuran. Hindi ko rin makuwang isipin na kung paano yon nangyari. Lalo na hindi ako gumagalaw dahil siguro sa magkahalong kaba at kakaibang sensasyon dulot nito. Naisip ko ngayon na ang pagkakataon para malaman ko kung nagtutulog-tulugon ba siya. Unti-unti kong sinubukang humarap sa kanya, ngunit nawawalan ako ng lakas sa tuwing nagdidikit ang aming mga katawan. Ilang beses kong pinilit gumalaw at humarap sa kanya, ngunit tuluyan akong ng lambot nang magsimulang gumalaw na siya mula sa aking likuran. Pinabayaan ko na lamang siya at umaasang matapos na agad yun. Sa tingin ko, malapit na siyang matapos dahil umihigpit na ang pagkakayakap niya sa akin hanggang bigla ko napabalikwas at tuluyang napatayo dahil sa madiin at malakas niyang pagyakap. Mabuti na lamang at mabilis akong nakakilos. Kung hindi, baka kung anong nangyari. Bigla rin siyang nagising dahil sa pagkilos ko. Kasabay ng pagtayo ko ay nag-ring ang alarm clock. 5 AM na pala. Kailangan ko na maghanda para sa pagpasok ko sa trabaho at siya sa school. Hindi ko ikakaila na nakaramdam ako ng saya dahil doon ko lang naramdaman ng ganun. Nagulat siya at nagtanong kung bakit ako biglang bumangon. Nasabi ko na lang na tumunog na kasi ang alarm clock. Huwebes, mula sa jeep hanggang sa office, parang wala ako sa sarili. Sa lalim ng pag-iisip ko, halos hindi ko na malaya ng traffic. Tinanong nga ako ng office mate ko kung okay lang daw ba ako kasi hindi ako umiimik. Lumipas ang maghapon na wala akong natapos na gawain. Agad akong umuwi para makapag-usap kami ng anak ko.
Nagtataka ako pagdating ko sa amin dahil sarado pa ito. Normal na nauuna siyang umuwi dahil 3:00 ng hapon ang tapos ng klase niya. Habang nagbibihis ako, ay narinig ko ang boses niya na may kausap. Kaklase niya siguro yon. Papasok na siya sa pinto nang marinig kong nagpaalam ang lalaking kausap niya. Sabay sabing, "Kita na lang tayo sa Sabado ha." Tapos ay tuloy-tuloy na siyang pumasok at bumati ng good evening. Sabay halik sa aking pisngi. Nagtanong ako kung bakit siya na late ng uwi. Sinabi niyang may tinapos lang silang project sa school. Inusisa ko din kung ano ba yung lakad nila sa Sabado. Bigla siyang natigilan at tumahimik. Maya-maya, sinabi niyang wala daw yon. Maglalaro lang sila ng basketball. Hindi ako agad naniwala dahil hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Ganun kasi siya pag may itinatago. Inulit-ulit ko ang pagtatanong hanggang sa itinaas ko ng kaunti ang boses ko at pagalit na nagtanong. Sandali siyang tumahimik na parang kumukuha ng buwelo at nagsasabing bibinyagan daw siya ng mga kaklase niya. Para akong pinagsaka ng pader sa aking narinig dahil alam kong ibig sabihin ng bibinyagan. Wala akong nasabi dahil nag-uumpisa na siyang mapaiyak. Hindi ko malaman kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang maaring mangyari kung sasama siya. Nagkanda utal-utal ako sa pagpipilit na makahanap ng paliwanag. Para akong isang sirang plaka na paulit-ulit kong sinasabi, maari siyang mahawa ng sakit sa pupuntahan nila. Tahimik lang siya at nakatungo habang nakikinig. Ngunit ramdam ko ang kagustuhan niyang sumama dahil sa madalas niyang buntong hininga at paminsan-minsang pangangatwiran. Pero talagang hindi ako papayag. Umagulgol na ako ng oras na yon dahil siguro sa awa sa sarili ko at wala akong mahanap na paraan para pigilan siya. Doon ko na-realize na iba talaga kung meron siyang kinalakihang ama. At least sa pagkakataong ito, silang mag-ama na sana ang magkakaintindihan. Ngunit huli na ang lahat. Nasa aking balikat na ang responsibilidad na to. Kailangan ko tong makumbinsi na wag sumama sa Sabado. Lalong bumigat ang damdamin ko. Kaya't pumasok ako sa kwarto at doon ko pinagpatuloy ang pag-iyak.